Nagsalita na si beauty queen and bilyonaryo heiress Samantha Panlilio sa kinasasangkotang issue kasama ang showbiz friends na sina Rian Ramos at Michelle D. Matatanda ang inakusahan sila ng nagpakilalang driver ni Ramos ng torture at illegal detention. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Kumpiyansa ang kampo ni Miss Grand International Philippines 2021 Samantha Panlilio na mababasura ang kinakaharap na reklamong illegal detention at physical abuse mula sa nagpakilalang driver ng kanyang showbiz friends na sina Rian Ramos at Michelle D. Matapos ang ilang araw na pananahimik, nitong Biyernes ay nagsalita na ang beauty queen. Naniniwala ang kampo ni Panlilio na pagkatapos ng malalimang investigasyon, madidismiss ang reklamo ng driver na anilay pure fabrication. Binigyang diin din sa kanilang pahayag na ang driver ay una ng inaresto ng Makati City PNP kaugnay ng isinampang qualified theft case laban dito. 3 araw daw itong nakulong mula January 19 hanggang 22 at bagaman dinismiss ng Makati City Prosecutor's Office ang kaso, na-refile na raw ito. Sa resolution kasi ng piskalya na may petsang January 22, ipinag-utos nito ang release ng driver dahil wala itong nakitang basihan sa warrantless arrest na ginawa ng Makati PNP at inirekomenda nito ang refiling of case for preliminary investigation. Ayon sa korte, noong araw na inaresto ang driver, consummated na ang krimen at sapat na ang lumipas na oras mula nang gawin nito ang umano'y pagnanakaw, batay sa affidavit na inihain ni D na siyang complainant sa kaso. Kinasuhan ni D ang driver dahil sa umano'y pagtangay nito sa angpaw na naglalaman daw ng mga sensitibong larawan na nagkakahalaga ng 30 milyon. Dagdag pa ng kampo ni Panlilio, makikipag-ugnayan ang kanilang kliyente sa mga otoridad para na rin malinis ang kanyang pangalan. Nitong Biyernes ay bumalik din ang driver sa NBI para raw magsumite ng karagdagang mga dokumento kaugnay sa kanyang reklamo. Ayon kay Volunteers Against Crime and Corruption President Boy Arsenio Evangelista na siyang umaalalay sa driver, muling nagpasailalim sa panibagong medical assessment ang biktima. Ito yung personal nila, no? Kasi they feel tampered na yung original na hawak nung they feel allegedly tampered. So with this, para magkaroon ng comparison. Pinasinungalingan naman ng kampo ni D ang alegasyon ng tampering. Sa mensaheng ipinadala nito sa BNC, sinabi nitong isa raw desperate move ang alegasyon para isalba ang flawed accusations ng driver. Pirmado raw ng doktor mula sa isang ospital sa Makati ang medical certificate na isinumite sa piskalya noong ininquest ang driver na nagpapakitang wala raw itong signs ng injury sa sinasabi nitong pambubugbog sa kanya. Dagdag pa ng kampo, ang driver daw ang may responsibilidad na magpatunay sa kanyang mga alegasyon dahil ito ang namamaratang. Puro lang daw ito alegasyon at wala namang maipakitang ebidensya. Umapela naman si Evangelista sa NBI na silipin ang travel records ni D matapos manindigan ng kanyang kampo na wala ito sa Metro Manila nang mangyari ang sinasabing illegal detention at pambubugbog. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel.